panibagong patakaran na naman dito sa Canada na mas mahigpit to refuse or cancel temporary residents. So, ibig sabihin ng mga temporary residents na mga nag-a-apply, kasama po dito yung mga temporary foreign workers, international students, at yung mga mag-visit dito sa Canada. Kaya makinig po kayo na mabuti para malaman nyo po kung ano-ano yung mga pagbabagong ito na mas mahigpit ngayon na rules ng Canada para sa mga temporary residents. At pag-uusapan din po natin ang mga tips on how you will navigate with these changes. Pinoy ako! Pag-usapan po natin itong New Canada Rules to Cancel Temporary Resident Documents. Canada has introduced stringent. Ano po ang ibig sabihin ng stringent? Mas mahigpit po na new rules for the cancellation of temporary resident documents in a groundbreaking move to safeguard its borders and maintain the integrity of its immigration system. So yan po talaga yung pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pagbabagong ito para ma-safeguard yung borders at yung integridad ng immigration system dito sa Canada. Kasi nga po, doon sa mga nakaraan ay nabalitaan na po natin ito na dumami po yung mga pumapasok sa Canada ngayon na umabot doon sa point na naging uncontrollable or unmanageable. Kaya ngayon, minamanage nila para maibalik yung integridad ng immigration system. These new changes by Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC, empowers officers with new powers to cancel electronic travel authorizations or yung ETA po yan, temporary resident visas, work and study permits under specific circumstances. At makikita nyo po yung mga pagbabagong ito dito po mismo sa canada.ca. At dun sa mga manghihingi ng kopya, mag-leave lang po kayo ng comment below para maibigay ko po sa inyo yung official link kung saan matatagpuan nyo ang amyendang ito. Ito po, ang nilalaman kasi nun, yung mga reasons for temporary visa cancellation or refusal will include the following. Number 1 po is ineligibility or inadmissibility. If a person's circumstances change, making them no longer eligible or admissible for entry into Canada. Ito po yung mga specific example kung bakit kayo magiging ineligible or inadmissible or hindi kayo tatanggapin. Kaya napaka-importante na maging maingat po tayo sa pagbibigay ng information pagka tayo ay ini-interview ng isang immigration officer. Be careful on the information that you're going to give, like giving false information. Wag na wag po kayo magsisinungaling sa harapan po ng isang officer. Alam po nila kung ang isang tao ay nagsisinungaling. Trained po yung mga yan. Kaya mag-iingat po kayo. Kung meron kayong criminal history or death. So these are samples lang po kung bakit kayo ay magiging inadmissible dito sa Canada. Number 2, eto napaka-important po ha, risk of overstay. So pag nakita ng isang immigration officer that you have the risk of overstaying, nalalaman po yan through interview Halimbawa po, yung mga visitor visa. Kung pupunta po kayo dito sa Canada as visitor, dapat po malinaw ang intention nyo, yung purpose ng inyong pag-visit. Baka kasi mamaya, ang purpose ng inyong pag-visit ay magvi-visit ka ng Canada and then talagang ang main intent mo ay maghahanap ng trabaho dito sa Canada. Ay hindi po pwede yun mga kababayan ha, na talagang ang intent nyo pala maghanap ng trabaho at hindi mag-visit dito sa Canada.
If an officer believes that the individual might not leave Canada by the end of their authorized stay, marirefuse po kayo. Document issues. If the document is lost, stolen, destroyed, or abandoned, isa po yung reason kung bakit kayo ay marirefuse or makakancel ang inyong temporary visa. Change in status. When someone becomes a permanent resident or is deceased. So, ibig lang pong sabihin nito ay, syempre, hindi na po kayo temporary visa dito. Kayo po ay permanent resident na kasi dito. Administrative errors if the document was issued mistakenly. Kaya, napaka-important po na lahat ng mga documents natin, i-check po natin. I-check po natin. Even the spelling. Wrong spelling, wrong po dito. Kaya i-check nyo po. Kung halimbawa pupunta po kayo dito sa Canada as a temporary foreign worker, dapat correct address po yung address na nakalagay doon ng inyong employer. So, kung mali po yung address ninyo doon sa inyong documents, ay dapat ipakorek nyo na po bago kayo ay pumunta dito sa Canada. Ito po, mga sample scenario po kung bakit kayo ay marerefuse or makakancel ang inyong temporary resident visa. Number 1 po, if after obtaining your visa or after entering Canada, you get convicted of a crime. So, ito naman po, obvious na scenario naman po ito. That would make you inadmissible. Your visa could be canceled. Scenario number 2, suppose you've been granted a study permit and you enter Canada. So, pumasok po kayo ng Canada, nabigyan po kayo ng study permit, but later, it's discovered that your educational institution isn't recognized. So, yung in-applyan yung school, hindi pala recognized or closed down. Your permit could be revoked if you are no longer eligible to study. Number 3, if you lose your passport with your visa or ETA, nako, ingatan nyo po mga kababayan. Kaya nga mayroong mga issue dito na ang payo ng iba, wag na wag kayong basta-basta makikipag-usap sa airport sa mga strangers. Kung makikipag-usap man kayo mga kababayan, aba, ay siguraduhin ninyo that you are looking after your documents. Kasi baka mamaya ay nagtiwala kayo, nakipagkwentuhan kayo, iniwan nyo saglit yung inyong mga documents at magwa-washroom kayo, CCR lang. Pagbalik nyo, ay wala na yung kausap nyo, pati yung documents nyo nakuha na. Naku, mag-ingat po kayo mga kababayan kasi maaaring reason po yan na ma-refuse kayo kasi wala kayong dokumento eh. Di ba? So mag-ingat. Or if it's stolen, these documents could be canceled to prevent misuse by others. Kaya po kinakancel yun. Scenario number 4, if you decide to become a permanent resident of Canada, your previous temporary documents like work or study permits, ika-cancel po yan. Pero hindi po masamang cancellation yan. Kaya po ikina-cancel yun is because kayo po ay magiging permanent resident na. Since you're now on a pathway to become a permanent resident. So, hindi po masamang cancellation yun. Mga kabayan, hindi po ibig sabihin na refuse kayo. Scenario number 5, if there was an error in issuing your document, like a clerical mistake, it could be canceled or corrected. So, yan po yung mga different scenarios. Kung meron po kayong ibang scenario na nais itanong, ay mag-leave na lang po kayo ng comment below at pag-usapan po natin yan. Now, what are the strategies or mga tips on how we can navigate with these changes? So, ilan po ito sa mga tips na maipapayo ko sa inyo, payong kaibigan po. Una po, ay lagi po tayong, we have to stay informed. Kailangan po yung mga sources na ating sinasaliksik kung tayo man ay nagre-research all about immigration here in Canada at wala naman po tayong kakilala. Ang maganda pong puntahan na website natin is yung cic.gc.ca. Yan po yung official website ng Government of Canada. At puntahan nyo rin po yung Facebook page na official ng canada.ca. At doon po kasi makakapag-inquire kayo, makakapagtanong kayo doon through Messenger.
So ilalagay ko na lang po yung link below para ma-check nyo po yung official na website nila. Or kung hindi nyo po matagpuan doon sa description ng video ito, again, it's just simple. Mag-leave lang po kayo ng comment below. Ibibigay ko po sa inyo yung official link ng Facebook page ng Canada.ca at yung official link ng kanilang website, which is www.cic.gc.ca. So para hindi po kayo may scam, mga kababayan. And number 2, always maintain a good standing. So alam niyo naman po by your heart na yun talagang main intent nyo pagpunta nyo dito sa Canada. Kung kayo magwo-work dito, wala kayong magiging problema mga kababayan, di ba? Kung magwo-work kayo, first time nyo pa lang napupunta dito sa Canada, reviewin nyo lang po yung inyong mga documents. And you don't need to be scared. Kasi pagka tinanong po kayo ng immigration officer, tatanungin lang naman yan, what's the purpose of your visit? Diba? So, ang purpose mo is to work. Kasi work permit ang dala mo Kung kayo ay visitor, your purpose is to visit. Sino bang bibisitahin nyo dito sa Canada? Kung bibisitahin nyo po ay inyong mga family, edi sabihin nyo po. Kasi sa application nyo pa lang, nakalagay na po yan What is the reason? What is the purpose of your visit? Nakalagay na po yan di ba? Nung nag-apply po kayo. So, wala po kayong dapat ipag-alala kung kayo po ay truthful and honest to yourself. And with all these changes, kailangan lang po mga kababayan to stay informed. So, mag-abang po kayo ng mga updates tungkol sa mga pagbabago dito sa Canada para malaman nyo po kung paano kayo magna-navigate. So, hanggang dyan lang po muna for today mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, opportunities do sa mga naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada or mga immigration matters. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.